Hello mga kakusina! Para sa ating recipe for today, meron lang tayo ditong isang piling ng saba. Ayan, so lahat ng saba na to ay nahugasan ko na and then babalatan lang natin to bawat isa. So ayan mga kakusina, kapag nahiwa na natin yung ating saba, ayan, tanggalin lang natin yung kanyang balat. Tapos mga kakusina, yung saba na pipiliin ninyo, wag yung masyadong hinog at wag din naman yung hilaw. So para lang tong yung maniba, yon. Kung sa mangga, yung medyo hinog na medyo may pagka-hilaw na version. Ayan, so babalatan lang natin to bawat isa. Tapos meron lang akong lagayan na separate para doon natin ilalagay lahat nung saba na may hiwa natin at mababalatan. Ayan, so kapag nabalatan na natin tong lahat ng ating saba mga kakusina, hihiwain lang natin to bawat isa. So hihiwain natin siya sa gitna lamang. Ayan. So ganito lang yung magiging kalalabasan ng ating saba. Ayan, so hiwain lang natin to sa gitnang lahat mga kakusina. Ito na mga kakusina, ito na yung nahiwa kong mga saba. So kung mapapansin niyo, meron pa akong natira doon sa tabi. So hihiwain ko lang yon. Tapos gagawin naman natin yung next procedure. Para naman sa next procedure mga kakusina, meron lang ako ditong 2 tablespoon of butter. Pero kung wala naman kayong butter, pwede kayong gumamit ng buttercup o kaya naman ng margarine. So tutunawin lang natin to dito sa ating kalan. Buksan lang natin yung ating apoy in low-medium heat para hindi masunog ng mabilis yung ating butter. After mag-melt ng ating butter, isa-isa nating ilalagay yung mga nahiwa nating saba. Ayan, so ilagay lang natin to hanggang sa mapuno yung ating kawali na may butter. Ayan, take note na mahina lang yung ating apoy dito para hindi mabilis masunog yung ating saba. Ayan, so ilalagay ko lang to dito mga kakusina and then lulutuin lang natin to in low-medium heat hanggang sa makita natin na medyo nag-golden brown na yung kanyang side. Mga kakusina, kapag nag-golden brown na yung kabilang side ng ating saba, babalik na rin lang natin to tapos lulutuin naman natin yung kabilang part. Ayan, so hihintayin lang din natin mag-golden brown yung kanyang kabilang side. Ayan, so lulutuin lang din natin to in low-medium heat. Kapag nag-golden brown na both side yung ating saba, pwede na natin tong hanguin tapos ilagay na lang natin in a separate na plate. Tapos mga kakusina, ganun lang din yung gagawin ninyo sa iba pang mga saba na natitira sa ating mga plato. Alam nyo ba mga kakusina na habang niluluto ko tong ating recipe for today, sobrang bango as in gusto mo na siyang kainin. Kaya naman, nung nakapagluto na ako nitong first batch, tinikman ko siya ng ganito lang, nung pinrito lang natin siya sa butter. So yan, ipapakita ko sa inyo, tapos nung natikman ko to, sobrang sarap na agad. Ayan, so kaya gawin na natin tong recipe na to mga kakusina. Ang nabili ko pa lang saba ay 50 pesos lang, 1 kilo. Ayan na mga kakusina, luto na lahat ng ating mga saba. Isi-set aside ko lang to, tapos mag-proceed naman tayo sa iba pa nating mga ingredients. Para naman sa ating custard cream, meron lang ako ditong kasirola, tapos hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Maglalagay lang tayo dito ng 410 ml of evap milk. Pwede kayong gumamit ng fresh milk. Yan, so inilagay ko lang siya sa aking measuring cups para meron kayong idea kung ilang cups ba yung gagamitin natin. So in total, gumamit ako dito ng 2 cups of evap milk. After adding ng ating evap milk, maglalagay lang din tayo dito ng 1/3 cup of condensed milk. Pero kung ayaw nyo naman ng condensed milk or hindi available yung condensed milk sa inyong lugar, pwede kayong mag-add at least 4 tablespoons of refined white sugar.
After adding ng ating condensed milk, maglalagay na rin tayo dito ng 4 tablespoon of cornstarch or corn flour. Ayan, so ilagay lang natin to dito mga kakusina, tapos i-dissolve lang natin to ng maigi. Ayan, so siguraduhin ninyo na walang namumuong cornstarch sa ating mixture. Ayan, tapos hindi pa rin nakabukas yung ating apoy sa ating kalan. Ayan, so tutunawin lang muna natin to. Tapos, habang tinutunaw ko yung ating cornstarch, maglalagay na rin tayo dito at least half teaspoon of vanilla extract. Kapag nailagay na natin lahat yung ating ingredients dito sa ating kasirola, tapos na-dissolve na nating maigi yung ating cornstarch, pwede na nating buksan yung apoy sa ating kalan in low-medium heat and then lulutuin lang natin to hanggang sa makita nating kumakapal na yung consistency ng ating custard cream. Ayan. Tapos, habang niluluto natin to, siguraduhin ninyo na continuous nyo siyang hahaluin para hindi tayo masunugan ng custard cream. Ayan. So, mga kakusina, habang hinahalo ko to at hinihintay nating maluto yung ating custard cream, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel, and kung gusto mo ring matuto ng mga recipe at gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group, hanapin mo lang yan sa ating Facebook page. Ayan na mga kakusina, medyo kumakapal na yung consistency ng ating custard cream. Kapag ganito na yung kanyang consistency, pwede nyo nang i-off yung apoy ninyo. Tapos, isi-set aside na lang natin to para medyo lumamig lang siya. Ayan, so pwede na to mga kakusina. Gawin naman natin yung pag-a-assemble ng ating recipe for today. Para naman sa pag-assemble ng ating recipe, meron lang tayo ditong lagayan. Tapos, ilalagay ko lang yung saba na magkakasya dito sa aking plato. Ayan, so ilalagay ko lang to. And then, after natin mailagay lahat ng saba, pwede na natin tong lagyan ng custard cream on top. Kapag nailagay na natin itong mga saba, pwede na natin tong lagyan ng custard cream dito sa kanyang ibabaw. Ayan, so depende na sa inyo kung gaano karami yung gusto ninyong ilagay. Pero kung gagawin nyo tong negosyo, dapat pantay-pantay. Ayan, so lalagyan ko lang to ng custard cream. After natin to malagyan ng custard cream on top, pwede tayong maglagay rin dito ng grated cheese. Ayan, pero yun ay optional na lamang. Pero mas masarap kasi may keso. Ayan, so gagawin ko lang tong lahat dito sa aking mga saba, mga kakusina, and then ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all, para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan na mga kakusina! Tapos na ang ating fried saba with custard cream on top. O diba? Enjoy mga kakusina! Mga kakusina, yung kanyang lasa ay tamang-tama lang yung combination. Yung saba nga lang itself na iprito siya sa butter ay masarap na. What more, lagyan pa natin siya ng custard cream on top, tapos meron pang keso. Ayan, so after ko tong maluto, ubos agad dito sa bahay. Ayan, so gawin nyo na to mga kakusina. Enjoy! Don't forget to like, share, and subscribe.